Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Hindi misteryoso, hindi nakakahawa at tukoy na ang sakit sa balat na dumapo sa dalawang taga-Pangasinan. At taliwa sa balitang lumabas sa ibang network at kumalat sa social media. Sinabi ng Pangasinan Health Office na walang dapat ikabahala ang mga nakasalamuha ng dalawang pasyente. Nananawagan ngayon ang mga otoridad sa publiko na huwag magpanik at huwag ding magpakalat ng maling impormasyon. Nakatutok si Cara David. Naalarma ang mga taga-Pangasinan at lumikha ng alingas-ngas sa social media ang paglabas ng balita sa isang programa kagabi tungkol sa umano'y unti-unting pagkalat sa lalawigan ng misteryosong sakit na kumakain umano ng balat at kalamnan ng tao. Pinuntahan ng GMA News Dagupan ang 21 taong gulang na dalaga sa bayan ng Santa Barbara. Siya ang tampok sa naturang ulat na umano'y tinamaan ng sakit. Puno siya ng mga sugat mula mukha hanggang katawan. Kwento niya, 3 taon nang nakalilipas nang magsimula lang sa pantal ang kanyang mga sugat na kalaunay dumami at kumalat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Makailang beses na rin siyang dinala sa ospital. Unang na-diagnose ng doktor na meron siyang leprosy, kaya binigyan ng karampatang lunas. Pero di naglaon, lumala ang kanyang mga sugat. Pinili ng mga kaanak nito na iuwi na lang siya sa bahay at idaan sa dasal ang kanyang kalagayan. Sa unang pagsusuri ng mga doktor, leprosy o ketong daw ang sakit na tumama sa dalaga. Posible umanong nagkaroon ng reaksyon ng gamot sa kanyang katawan kaya hindi naghilom ang mga sugat. Idagdag pa ang mababang resistensya ng dalaga. Kulang ang nutrisyon niya sa katawan, no? Hindi makarecover yung yung kanyang immune system. Ito po ay nag-umpisa sa isang sugat, napabayaan ng isang sugat, pababa ang atin pong sustansya sa katawan, kaya po siya ay dumami sa kanyang buong katawan. Hulyo nung isang taon, ang dalaga ring ito ay lumapit at humingi ng tulong sa GMA Kapuso Foundation. Agad siyang ipinakonsulta sa isang espesyalista sa St. Luke's Medical Center. At sa pagsusuri, lumabas na hindi ketong kundi isang uri ng autoimmune disease na tinatawag na Pyoderma gangrenosum ang sakit ng dalaga. Hindi raw ito nakakahawa. Napagaling pa nga ang mga sugat ng dalaga matapos ang ilang buwang gamutan. Mula Santa Barbara, tumungo naman ang mga health official sa bayan ng Villasis, kung saan isang 21 anyos na binata ang iniinda rin ng sakit sa balat. Nakahiga na lang siya, mahapdi, nangangaliskis at nagsusugat pa ang kanyang balat. Nobyembre nung nakaraang taon nang magsimula ang mga sintomas. Sa findings ng doktor, psoriasis naman ang sakit nito. Long term ang paggamutan at ito ay naiimpluwensyahan po kasi ng temperatura, no, ang isa yun na factor pag nagtaglamig, kung kaya sinasabi ng kanyang magulang na lumabas noong October and November kasi yun yung panahon po ng taglamig. Pinabulaanan ng Pangasinan Health Office na may kumakalat na sakit sa balat sa probinsya. Hindi raw nakakatulong ang ganitong pagkalat ng maling impormasyon. Unang-una, hindi raw dapat pandirihan ng dalawa dahil ang sakit ng dalaga at ng binata ay hindi raw nakakahawa. Wala ring dahilan para tawagin ang mga itong misteryosong sakit, lalo pat may paliwanag naman dito ang siyensya. No mystery. Wala pong nakakahawa dito sa dalawang sakit na ito. Wala pong nakakahawang sakit sa probinsya po ng Pangasinan. Kaya bukod sa pag-aalalang nilikha ng ulat kagabi, meron ding nagalit. Ano't anuman, tutulungan daw ng Pangasinan Health Office ang dalawang pasyente. Nakatakdang dalhin sa ospital ang dalaga para malinisan ang mga sugat nito. Kailangan daw gawin ito para matuyo at maghilom ang mga sugat. Dadalhin din sa espesyalista sa psoriasis ang binata para mabigyan ng medikal na atensyon. Masaya ako ngayon, Maganda. Medyo magaling na siya. Gusto ko lang po yung financial, tulong lang po sa aming pamilya. Sana po matulungan nila ako para gumaling na po ako. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.